in the first place, right? So, yes. ito yung ito yung nakakagigil talagang nung ito nga kailan ko lang nalaman yung I Know What You Did Last Summer, itong year lang ito, 'di ba? Kaya sabi ko, kaya pala na-realize ko na kaya wala kang invitation. Dahil ayaw nilang makita ka ng Smartmatic na, na inaano ka pa rin, na ina-accommodate ka pa rin nila or they're still talking to you. So it's just so sad dahil like ako, hindi naman ako nanghingi ng posisyon sa kanila. Yeah, like you also, hindi ka rin naman nanghingi ng posisyon. They promised you. Diba? Hindi ako humingi ng posisyon sa kanya. Siya ang nangako. Yeah, so it's just so sad mga palangga. At hindi rin ako nag-apply. Glenn, bakit ngayon ka lang nagsalita? Dahil ang sabi nila, bakit ngayon ka lang nagsalita? Siguro kasi hindi ka nabigyan ng pwesto. Actually, yun nga ang palagi ko sinasabi dito sa mga trolls nila, Franz at Emerald. At yung mga taimtim na naniniwala sa Poong Marcos, si Bongbong at si Lisa. Mga kababayan, we have to make a distinction, ha. Itong ang target ko dito sa affidavit ko ay si Smartmatic. It is not about Marcos or Bongbong or Lisa. They just so happen that they play a pivotal role dito sa Mandarayang Smartmatic in 2022, March 2022. So nadawit po sila. Yes. Remember, I have always been consistent in my advocacy, regardless of the personalities involved or the circumstances I find myself in. Ayan ako lumalaban kay Smartmatic. So ang target ko dito, si Smartmatic, hindi si Bongbong at si Lisa Marcos. It just so happened that they are a part of it sa story because voluntarily silang sumausaw doon. Kumampi sila kay Smartmatic. Edi syempre nadamay sila. But we have to be very clear. Walang kasama hindi kasama dito yung ibang mga Marcos. Marami po mga Marcos. Si Imelda, si Senator si Senator Amy Marcos, mga anak niya. Walang kasama dyan. Hindi yan kasali. Si Madam Imelda Marcos, for one, natandaan ko nung 2016, pinatawag niya ako dito sa kanyang kondo sa Makati. At sabi niya, kabayan, pwede bang tulungan mo yung anak ko? Si Madam Imelda Marcos. So, yes. Kabayan, pwede bang tulungan mo yung anak ko na hindi tayo madaya? Sabi ko, Madam, I can help within my means. So, sabi ko, ito yung gagawin ko. So, kailangan ko na isang congressman tumulong sa akin doon sa Senate hearing. So sabi niya, sige, gawin natin yan. Tapos dinala niya ako sa headquarters for the first time noong 2016. Bago pa yung eleksyon. Tapos I remember nung tumakbo po akong senador noong 2019, tumawag po si Madam Imelda. Sinabi po niya na, hindi ko nalimutan yung tulong mo. Anong maitutulong ko sa iyo? Magbigay ako ng pera para pangampanya mo. Sabi ko, ma'am, wag na lang po. Pagawa na lang po kayo ng campaign materials. Okay na po sa akin yun. Malaking tulong na po yun. And I will always remember that. I will always be grateful to that. Even if sukli lang niya yon sa tulong ko sa kanya. No? Humingi siya ng tulong sa akin, sinuklian niya ako ng tulong, hindi ko malilimutan yon. That's why I have to make it clear sa lahat ng tao, loyalista man o kalaban nila, hindi lahat ng Marcos ang kasangkot dito sa pinaglalaban natin. Hindi. Si Senate Better. Hindi lahat ng Marcos ahas. In this case, Smartmatic, dalawa lang naman ang sangkot dito. Yung isa hindi pa Marcos, Araneta pa. Isa lang ang Marcos, si Bongbong lang. Yung isa Araneta yan, hindi yan Marcos. Remember, under the Civil Code. So sila ay ni mga anak niya at sila Madam Imelda, wala pong kasali dyan, ha? Linawin po natin. So, nung nangako po si Lisa, actually nagpasalamat lang ako sa kanya, but I did not actually, hindi naman ako, I didn't give it 100% na belief that she will hold on to her word. Pero natandaan ko, nung sinabi niya na bayaran ko yung yung security mo dahil 6 na buwan, tinupad niya yun. So, tinupad niya yun religiously at the beginning of the month. Nag-deposit siya doon sa account ko.
So, sabi ko, siguro baka tutuhanin niya. But I will keep my word because nag-promise ako sa kanila. But and just then, to make it clear, nung nangyari na yun, go ahead. Yes, ma'am. Ito yung sasabihin ko dito sa mga wayward na yung loyalista. Yung mga loyalista hindi nag-iisip. Yung mga walang utak. Sorry ha, but that is what you are. Kung ayaw nyo makinig, hindi wala kayong utak, you're an anatomical aberration. True. Dapat makinig kayo because logic and reason tells you na you listen before you condemn. Okay? Ang sasabi, wala daw akong utang na loob. Anong utang na loob ko sa mga Marcos? Ako yung unang pinapuntan nyo. Pinatulong nyo ako sa inyo. Hindi nyo ako binayaran. Tapos ako pa ang may utang na loob sa inyo. Yes. Nabaligtad na yata yung mundo. Hindi mo rin naman sila siningil. So, you know. Ito yun, ma'am. Nasa affidavit ko yan. Yeah. Balik tayo doon. Na wala daw akong utang na loob. Excuse me. Ako pa yata abonado sa mga Marcos na inyo, sige, magkwintahan tayo. 6 na taon ng buhay ko. Tinulong ko sa inyong protesta. There's one more thing. Isa pang mahalagang bagay. Hindi ko lang muna sasabihin. Otherwise, it will rock the entire Supreme Court. 6 na taon. Binuhos ko yung buhay ko dyan. Nabuwis ang buhay ng pinagkakatiwalaan kong personal aid ko, best friend ko, si Richard Santillan. Anong binigay nyo? Flowers? Yun. Nagpasalamat din ako sa inyo. Tapos ito, nung nangampanya, anong usapan natin, Lisa Marcos? Nandun ako sa headquarters twice a week. Okay, tinupad ko yun. Towards the end, halos every day, nandun ako. Yeah. Pero on top of that, umikot ako sa ibang probinsya. Nangampanya din ako kay Bongbong Marcos. Yes. At hindi ko kayo siningil. Personal ko yung gastos. At hindi nyo pa alam, kumukuha ako ng mga materials dyan sa headquarters at pinapa-LBC ko. Gastos ko yun. Gastos ko yun. Ako nagpapa-LBC sa ibang lugar. Kami ni Mike. Okay. Tapos tumawag si Partido Federal. Mag-set up ka ng headquarters dyan. Di pumunta ako doon. Sinet up ko yung building namin along the National Road sa sentro. In the center of the town. At that time, ma'am, mga kababayan, you can ask do it yourself, DIY. Yeah. DIY was in siya nangangailangan, he will go the length to get you. Yes. Pag wala ka ng silbi sa kanya, itsapwera ka na. Ito yung mga loyalista na walang utak talaga o walang utak. At yung loyalista na discerning, may utak. Marunong magtimbang. Marunong that they can appreciate the facts that presented to them. So, sabi ko sa inyo, dinibdib ko lang yun nung nangyari yun. As I've said, what I can prove as a fact is that inadmit ni Lisa Marcos. May meeting siya sa owners ng Smartmatic, sa may-ari ng Smartmatic. Kailangan niya ng 2 technical guys. Yes. Explicit, express admission, revelation ni Lisa Marcos, of which I have personal knowledge dahil nandun ako. At kayong mga trolls, wala kayo doon. So better shut up. Trolls ng PCO. On the other hand, tapos trolls ni Emerald at ni France at yung iba pa. Nangyari. Only the fact na inadmit niya na magmi-meeting sila ng may-ari ng Smartmatic. Of course, binerify ko yan sa Bureau of Immigration. At napatunayan ko, tingnan ko sa LinkedIn, nandun si Roger Piñate, sinabi niya, co-founder siya ng Smartmatic, presidente siya ng Smartmatic. Ito yung may-ari na sinabi ni Lisa Marcos kasi dumating And then nandito siya nung panahon ng eleksyon. Okay? Doon sa grupo na 8, di ba 6 kami tapos 2 silang mag-asawa. Ang nag-yoyosi doon, ako lang at siya. So siya lang at ako. So there are things na pinag-uusapan namin na hindi na pag-uusapan doon within the 8 kaming dalawa kasi kami lang ang nag-yoyosi. So ganun yung relationship namin. Oo, ganun yung relationship namin. Miss, hindi ako humingi. Tinawagan niyo ako. Pina-apply niyo ako. Tingnan niyo po anong ginawa niyo sa akin. Parang niyo akong ginawang oto-oto. Look, hindi ako nag-apply. Tinawagan niya ako. Pina-apply niyo ako. Tapos binasuraan niyo lang pala. Hindi isang beses. Papanggagago yung ginawa nila. Hindi lang isang beses. 2 beses, 3 beses. Did you ever, babayan? If I will be in public service, I will give all my best. Yun yung talaga. Honest. Kung magserbisyo ako sa taong bayan, I will give all my best. But hindi ko magagawa yan knowing na yung nasa taas, hindi ko na mapagkatiwalaan.
True. Anything that I do out of my heart for the people, for the service to you, hindi ako humingi ng Ferrari. Hindi ako humingi ng pera. Hindi ako humingi ng posisyon. O mga loyalistang walang utak. O, loyalistang walang utak at mga trolls ni Franz at ni Emerald, o sino pa mga trolls dyan, hindi ako humingi ng posisyon, pera. Ang hiningi ko, o ilagdag lang ni Bongbong Marcos si Smartmatic publicly at i-blacklist ni Comelec si Smartmatic na hindi makapagsali sa eleksyon, quits na tayo. Quits na next 6 years. Basta walang Smartmatic, malinis yung halalan sa Pilipinas, okay na ako, I can live in peace. Mismo nandun, nakita mo, is not required in order to convict and accuse beyond reasonable doubt. Circumstantial evidence is enough. Kaya sabi ng Supreme Court, what kung walang nakakita na pinatay niya yung tao na yan, hindi siya ma-convicted, when in fact the circumstances, all of them will show na siya lang talaga ang nagpatay niyan. So, in other words, itong mga sinasabi ko, circumstantial evidence to, under the rules, dumating dito ang may-ari ng Smartmatic within those days. Oh, dumating dito yung may-ari ng Smartmatic within those days, nanatili siya hanggang nag-eleksyon. Hindi mo na kailangan ng proteksyon ng boto ni Bongbong, di bali na yung milyon. Oo, kasi sure win na. Okay. Another, alas 9 ng gabi, nag-party na kayo, as in sure na kayong nanalo. Wala pang ang proclamation, wala pang ang confirmation. Nag-inuman na. Kaya nga, nag-inuman na, nagkantahan na. Okay. So, hindi ako gago para ilagay yung sarili ko in the firing line, in the gallows, para lang magnakaw para sa ibang tao. O ako, I don't need to steal. Hindi ko naman kailangan magnakaw. I live a decent life. Hindi ko kailangan. Para rate, hindi ko ipipilit ang sarili ko. Hindi ko ipipilit ang sarili ko because I know there's so many Filipinos out there who believe in the same ideals as I do. Oh. Yeah. Bahala na kung hindi kayo ma-infected ng idealism ko because I know marami pang Pilipino out there who share the same idealism as I have, who share the same vision of a better future for every Filipino. But hindi naman ako manunumpa kung kasinungalingan lang yung isusulat ko. Tingnan, you see the injustice of it all? Sila binayaran ng milyon-milyon. Ako pa ang nawala ng milyon. Oh, kung nagawa nila yan sa akin, nabuwis pa ang buhay ng best friend ko. Nabuwis yung buhay ni Richard Santillan, best friend ko, personal aid ko, for 11.5 years. Gumastos ako ng malaki sa kanila. Binuhos ko yung 6 na taon ko. Kailangan pang mag-protect ng sarili ko because of Smartmatic. And at the end of the day, they loved my enemy. They embraced my enemy to my detriment. It's not feasible as their principal, which is si Bongbong, will not do it. Okay? Hubert ito yung ma'am yung sabi ko na ilaglag si Smartmatic publicly ni Bongbong. Yeah. At sabi mo, i-blacklist si Smartmatic. Yeah, sabi mo. Oo. So, kaya po, hindi ka na rin nakipag-usap. Kaya po, ma'am, nung sinabi ni Hubert sa akin na mag-usap na lang kayo ni Presidente. Sige, mag-set up kami. Mag-usap kayo ni Presidente. So sabi ko sa kanya, no need. Ayoko na magipag-usap sa kanya. Kasi alam ko naman kaya nga nilagay ko, realizing the futility of the situation Because alam ko namang hindi si Bongbong ang natutupad Si Lisa Marcos ang natutupad. True. Si Lisa Marcos ang natutupad. In fact, siya ang nangako sa akin, hindi si Bongbong Marcos. Siya ang nangako sa akin, hindi si Bongbong Marcos because I know I've worked with them for the last, yes, I did with my fingers. Pero si Lisa, yun yung kausap ko palagi. Si Lisa. Imagine, ura-urada, para akong muchacho, para akong alipin na utusan mo, natanggap